Paano kung sabihin ko sa'yo na nabubuhay ka na parang may dalawa kang buhay? Ang unang buhay ay ang pinagdadaanan mo ngayon. Ang ikalawang buhay naman ay ang inaasahan mong magsisimula kapag maayos na ang lahat, kapag tama na ang panahon. May kilala ka bang tao na palaging nagsasalita tungkol sa kanyang mga pangarap, ngunit wala namang ginagawa upang matupad ang mga ito? Yung taong laging nagsasabi na magsisimula na siyang mag-ehersisyo sa susunod na Lunes. Yung nagsasabing isusulat niya ang aklat na iyon kapag mayroon na siyang mas maraming oras. O kaya naman ay sisimulan ang isang personal na proyekto kapag hindi na masyadong abala sa trabaho. Iyong nangangakong pag-aaralan ang isang bagong kasanayan sa susunod na buwan. Marahil ang taong iyon ay walang iba kundi ikaw. At ang pinakanakakabaliw na bahagi rito ay alam na alam mo kung ano ang kailangan mong gawin. Mayroon kang malinaw na pananaw sa iyong mga layunin. Nakapagsaliksik ka na, nakapagplano at nakagawa na ng listahan ng mga dapat mong gawin. Alam mong kailangan mong mag-aral, mag-ensayo, magtrabaho sa iyong proyekto at maglaan ng kalidad na oras para sa iyong pamilya. Ngunit kapag dumating na ang oras upang gawin ang mga ito, unti-unti mo itong ipinagpapaliban. Sinasabi mo sa iyong sarili, magsisimula ako bukas. Magtutuon ako ng pansin sa Lunes. Sa susunod na buwan talagang magsisikap na ako. At ang mga araw ay naging mga linggo. Ang mga linggo ay naging mga buwan. Ang mga buwan ay naging mga taon. At nananatili ka sa parehong lugar. Dala ang mga parehong pangarap na hindi natupad at gumagawa ng mga parehong walang saysay na pangako sa iyong sarili. Nililinlang ka ng sarili mong utak araw-araw na palaging mayroong bukas. Ngunit ipinapakita ng agham na habang mas ipinagpapaliban mo ang isang bagay, mas nagiging malakas ang koneksyon sa iyong utak para sa katamaran. Literal mong sinasanay ang iyong utak na magpaliban sa lahat ng pagkakataon. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo ang kwento ng isang lalaking nagngangalang Dylan. Isa siyang lalaki na may magandang kinabukasan, alam kung ano ang dapat gawin, ngunit nag-aksaya ng maraming taon ng kanyang buhay sa isang ilusyon na tinatawag na magsisimula ako bukas. Hanggang sa isang araw ay napagtanto niya na ang bukas ang pinakamalaking kasinungalingan na maaari mong sabihin sa iyong sarili. Si Dylan ay 29 na taong gulang at nabubuhay sa isang malupit na ikot ng mga napakong pangako. Hindi siya isang bigo. Sa katunayan siya ay matalino, may talento at puno ng potensyal. Lahat ng nakakakilala sa kanya ay nagsasabing malayo ang mararating ng taong ito. Ngunit si Dylan ay hindi nakarating kahit saan dahil siya ay nabubuhay lamang sa hinaharap. Nagtrabaho siya sa isang opisina ng accounting, hindi dahil gusto niya ang ginagawa niya, kundi dahil ito ang nagbabayad ng kanyang mga gastusin habang ginagawa niya ang kanyang personal na proyekto. Anong personal na proyekto? Isang aplikasyon sa pananalapi na naisip niya 3 taon na ang nakalipas. Mayroon na siyang buong konsepto sa kanyang isipan. Nasaliksik na niya ang merkado. Naiguhit na niya ang mga pangunahing disenyo sa papel. Ngunit pagdating sa mismong paggawa ng programa, zero. Wala siyang nasimulan dahil palagi siyang nagpapasya na talagang magsisimula siya sa darating na katapusan ng linggo. Mayroon din siyang pangarap na magbawas ng timbang at maging malusog. Siya ay may timbang na 75 kilo at nais niyang bumaba sa 75 kilo. Mayroon siyang binabayaran sa gym sa loob ng 8 buwan. Ngunit 4 na beses lamang siyang pumunta roon dahil palagi siyang nangangako na magsiseryoso na siya sa susunod na Lunes. Higit pa rito,
Si Dylan ay may kasintahan sa loob ng 4 na taon na nagngangalang Jessica. Isang babaeng matiyaga, maunawain at tunay na nagmamahal sa kanya. Ngunit pagod na siyang makipagrelasyon sa isang anano. Si Dylan ay laging naroroon sa pisikal, ngunit hindi talaga tunay na naroroon. Kapag sabay silang kumakain ng hapunan, siya ay nakatutok sa kanyang telepono. Kapag nagmungkahi si Jessica na gumawa ng ibang bagay, sasabihin ni Dylan na pagod siya at gagawin na lang nila ito sa susunod na linggo. Ang pinakamasama sa lahat, si Dylan ay may amang 58 taong gulang na namumuhay mag-isa. Siya ay 5 taon ng biyudo, isang tahimik at malungkot na lalaki na tumatawag sa kanyang anak 1 beses sa 1 linggo upang yayain siyang mananghalian sa araw ng linggo. Ngunit palaging tumatanggi si Dylan. Palaging mayroong mas mahalagang gawin o mas madaling gawin, tulad ng paghiga sa sopa at panonood ng telebisyon. Ang buhay ni Dylan ay pinamamahalaan ng isang masamang siklo. Nakatakda ang kanyang alarma sa 6 ng umaga. Ngunit kapag tumunog na ito, sasabihin niyang 10 minuto pa at ang 10 minuto ay magiging 40 minuto. Pagdating ng 6 ng gabi mula sa trabaho, uupo siya sa sopa para magpahinga ng 5 minuto. Manonood ng 2 video na magiging 10 at ang 10 ay magiging 20. Kapag tumingin siya sa orasan, 10 na ng gabi. Bukas na lang, sabi niya sa sarili. Alam ni Dylan na sinasayang niya ang kanyang buhay. Ngunit mayroong isang hindi nakikitang puwersa sa kanyang isipan na pumipigil sa kanyang kumilos. Isang bagay na ginagawang mas kaakit-akit ang paghiga kaysa sa kanyang mga pangarap. Ano kaya ang tahimik na puwersang ito na dahan-dahang sumisira sa kanyang kinabukasan nang hindi niya namamalayan? Isang Biyernes ng gabi, nakaupo si Dylan sa sopa. Ginagawa niya ang paborito niyang gawain. Nanonood ng isang pamilyar na serye habang walang pag-iisip na kumakain ng chichirya. Dumating si Jessica mula sa trabaho. Tiningnan niya si Dylan at huminga ng malalim. Iyon ang mabigat at pagod na paghinga ng isang taong sumubok ng libu-libong beses, ngunit hindi na kaya. Dylan, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Pininto niya ang palabas. Tungkol saan? Umupo si Jessica sa silyang nasa harapan niya at hindi sa tabi niya sa sopa. Iyon pa lang ay isang masamang senyales na, naaalala mo ba noong bago pa lang tayo? Tanong ni Jessica. Siyempre, naaalala ni Dylan. Ibang-iba si Dylan noon. Siya ay puno ng plano, pangarap at lakas. Kinukwento niya ang tungkol sa kanyang aplikasyon ng may labis na sigla, kaya naniwala si Jessica na babaguhin niya ang mundo. Kinukwento niya ang paglalakbay nilang dalawa at ang pagbuo ng isang magandang buhay ng magkasama. Ngunit huminto si Jessica at nagpatuloy. 4 na taon na ang lumipas, Dylan, at naroon ka pa rin sa trabahong kinamumuhian mo. Ang aplikasyon mo ay nananatiling isang draft lamang sa screen. Ganon pa rin ang timbang mo, ipinagpapaliban mo pa rin ang lahat. Nakaramdam si Dylan ng matinding paninikip sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit pinutol siya ni Jessica. Ipinagpapaliban mo ang pag-eehersisyo, ipinagpapaliban mo ang iyong proyekto, ipinagpapaliban mo ang pagbisita sa iyong ama, ipinagpapaliban mo rin ang mga pag-uusap natin. Kailan tayo huling nag-usap nang hindi ka nakatingin sa screen ng telepono mo? Natahimik si Dylan. Wala siyang maisagot. Hindi ko na kayang makipagrelasyon sa isang pangako, Dylan. Malungkot na sabi ni Jessica. Gusto kong makasama ang isang taong kumikilos, isang taong naroroon, isang taong buhay. Tila mabibigat na bato na tumama kay Dylan ang mga salitang iyon. Tinanong niya kung nakikipaghiwalay na ba ito.
Matagal bago sumagot si Jessica. Sinabi niyang hindi niya alam, ngunit kung walang magbabago, malinaw na wala silang kinabukasan. Dahil hindi niya uubusin ang buong buhay niya sa paghihintay na magsimulang mabuhay si Dylan. Tumayo siya at pumasok sa kanyang kwarto. Naiwang mag-isa si Dylan sa sala. Siya ay 29 na taong gulang na. At ano ba ang maipagmamalaki niya? Isang pangkaraniwang trabaho, katawang hindi malusog, proyektong nasa isip lang, relasyong malapit nang matapos, at amang hindi niya maalala kung kailan niya huling nakita ng personal. Kinabukasan, isang Sabado ng umaga, nagising si Dylan na may mabigat at hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang dibdib. Alam niyang kailangan niyang magbago, ngunit paano niya ito sisimulan? Hindi na niya kailangan ng karagdagang impormasyon. Nakabasa na siya ng maraming aklat tungkol sa pagiging produktibo. Nakapanood na siya ng mga video tungkol sa motibasyon at nakapag-download na ng mga aplikasyon para sa pamamahala ng oras. Wala ni isa man dito ang gumana dahil ang problema ay hindi ang kakulangan sa kaalaman, kundi ang kawalan ng aksyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at naghanap sa kanyang mga kontak nang walang tiyak na direksyon hanggang sa makita niya ang isang pangalan na matagal na niyang hindi nakakausap. Si Kenji Nakamura. Si Kenji ay isang 68 taong gulang na Hapones na naging guro niya sa pagpoprograma ilang taon na ang nakalipas. Isa siyang matalino at kalmadong lalaki na may enerhiya ng isang taong nabuhay ng matagal at natuto ng marami. Nang hindi nag-iisip ng matagal, nagpadala ng mensahe si Dylan at nagtanong kung may oras itong magkape. Sumagot si Kenji sa loob ng 5 minuto at masayang nakipagkita sa kanya para sa ika-10 ng umaga ng Linggo sa kapihan ng parke. Pagsapit ng Linggo ng umaga, naroon na si Dylan sa isang maliit na mesa sa labas ng kapihan. Dumating si Kenji na hindi man lang nagbago. Parehong tuwid na tindig, parehong kalmadong paghakbang, parehong banayad ng ngiti. Nag-order si Kenji ng tsaang berde at kape naman kay Dylan. Tinanong ni Kenji kung ano ang sadya niya. Hindi alam ni Dylan kung saan magsisimula, kaya inilabas niya ang lahat. Ang trabahong kinainisan niya, ang proyektong hindi umaandar, ang katawang pinabayaan niya, ang relasyong malapit ng matapos, at ang kawalan niya ng oras para sa kanyang ama. Tahimik na nakinig si Kenji nang walang anumang panghihimasok. Tumatango lamang paminsan-minsan. Nang matapos si Dylan, nagtanong si Kenji, "At alam mo ba kung ano ang kailangan mong gawin upang mabago iyan?" Sumagot si Dylan na alam niya, ngunit palagi niyang ipinagpapaliban. Palagi niyang iniisip na magiging mas madali kinabukasan, ngunit pagdating ng bukas, pareho pa rin ang kanyang ginagawa. Uminom ng tsaa si Kenji at nanahimik ng ilang sandali. Pagkatapos ay tinanong niya si Dylan kung pamilyar ito sa konseptong tinatawag na Ichigo Ichi. Hindi ito alam ni Dylan. Ipinaliwanag ni Kenji na ito ay isang mahalagang ekspresyon na nagmula sa seremonya ng tsaa. Ang ibig sabihin nito ay isang panahon, isang pagkikita. Ang pangunahing ideya ay ang bawat sandali sa buhay ay natatangi at hindi na kailanman mauulit. Kahit magtsaa sila ulit kinabukasan, hindi na ito ang parehong sandali. Ang tiyak na sandaling iyon, doon, ngayon, ay mamamatay kapag natapos na ang kanilang pag-uusap at hindi na ito iiral pa. Naguluhan ng kaunti si Dylan at nagtanong kung ano ang kinalaman ng seremonya ng tsaa sa kanyang katamaran at pagpapaliban. Ngumiti si Kenji at sinabing mayroon itong malaking kinalaman sa lahat ng bagay. Nabubuhay si Dylan na parang mayroon siyang walang hanggang oras sa mundo. Parang ang ehersisyo ngayon
ay maaaring gawin bukas ng walang anumang masamang epekto. Parang ang proyekto ay maaaring maghintay ng isa pang linggo. Parang palaging nandyan ang kanyang ama kung kailan niya maisipang bumisita. Ang totoo, seryosong sabi ni Kenji, ay ngayon lang ang mayroon ka, ang sandaling ito. At kapag nagpapaleban ka, hindi mo lang ipinagpapaliban ang isang gawain. Pinapatay mo ang isang mahalagang sandali na hindi na kailanman babalik. Tinanong ni Kenji kung ilang ehersisyo at ilang magagandang sandali kasama si Jessica at ang kanyang ama ang inaksayan niya habang nakatutok sa kanyang telepono. Nakaramdam ng malaking bukol sa kanyang lalamunan si Dylan. Ang bawat isa sa mga sandaling iyon ay patay na, Dylan. Malumanay na sabi ni Kenji. At hindi mo na sila kailanman mabubuhay muli. Gaano man karaming pera ang kikitain mo balang araw, gaano ka man maging matagumpay sa hinaharap, ang mga sandaling iyon ay nabaon na ng tuluyan sa sementeryo ng salitang gagawin ko na lang mamaya. Nakayuko si Dylan at malungkot na inisip na sinayang na niya ang kanyang buong buhay. Ngunit umiling si Kenji at sinabing sinayang lamang niya ang ilang taon at nasa kanya pa rin ang araw na ito. Ang malaking tanong ay, ano ang gagawin niya sa araw na ito? At paano niya eksaktong malalabanan ang sarili niyang utak na palaging naghahanap ng pinakamadaling daan kahit na alam niyang ito ang sumisira sa kanya? Humingi pa ng tsaa si Kenji. Pinoproseso pa rin ni Dylan ang lahat ng narinig niya tungkol sa mga sinayang na sandali. Ipapaliwanag ko sa iyo kung ano ang nangyayari sa iyong utak kapag nagpapaliban ka, sabi ni Kenji habang nakasandal ng bahagya pasulong. Makatutulong ito upang maunawaan mo kung bakit napakahirap magbago kahit gustong-gusto mo na. Ipinagpatuloy ng matanda ang kanyang paliwanag. May dalawang pangunahing bahagi ang iyong utak na patuloy na naglalaban para sa iyong atensyon. Ang una ay ang sinaunang bahagi na tinatawag na sistema limbiko. Ito ang bahaging naghahanap ng agarang kasiyahan at palaging umiiwas sa harap o kawalan ng ginhawa. Kapag naisip mong umupo sa sopa at manood ng serye, sumisigaw ang bahaging ito ng, "Oo, masarap iyan. Gawin natin." Ang ikalawang bahagi naman ay ang rasyonal na bahagi o ang cortex na prefrontal. Ito ang bahaging nag-iisip para sa pangmatagalan, nakakaunawa sa mga magiging resulta ng iyong mga desisyon at nagpaplano para sa hinaharap. Kapag naisip mong magtrabaho sa iyong proyekto o mag-aral, sinasabi ng bahaging ito, "Mahalaga ito, gawin natin." Ang malaking problema, ayon kay Kenji, ay mas malakas ang sinaunang bahagi kaysa sa rasyonal na bahagi dahil nauna itong nabuo sa ating ebolusyon. Mabilis ito, puno ng emosyon at napakalakas. Samantala, ang rasyonal na bahagi ay mabagal at mabilis mapagod. Kaya naman kapag naglaban ang dalawa, palaging nananalo ang agarang kasiyahan laban sa pakinabang sa hinaharap. Tinanong ni Dylan na may bakas ng pag-aalala sa boses kung wala na ba siyang pag-asa at kung palagi ba siyang isasabotahe ng sarili niyang utak. Ngumiti si Kenji at sinabing may paraan upang manalo sa labanang ito. Karamihan sa mga tao ay sinusubukang manalo gamit lamang ang lakas ng paninindigan. Gumigising sila sa araw ng Lunes na puno ng motibasyon at sinusubukang pilitin ang rasyonal na utak na manalo. Ngunit ang lakas ng paninindigan ay isang limitadong mapagkukunan. Nauubos ito sa buong maghapon at kapag naubos na ito, babalik na naman ang sinaunang utak sa pagkontrol. Ang tunay na solusyon ay hindi ang labanan ng utak, kundi ang baguhin ang programa nito sa pamamagitan ng pag-uulit. Maari kang lumikha ng isang bagong nakagawian sa loob lamang ng 66 na araw. Ngunit, ang lihim na hindi sinasabi ng iba ay hindi ka maaaring bumuo
ng maraming nakagawian ng sabay-sabay dahil uubusin nito ng mabilis ang lakas ng iyong paninindigan. Kailangan mong magsimula sa isang bagay na napakaliit na hindi makakaramdam ng pagtutol ang iyong utak, tulad ng pagsusulat ng isang linya ng code araw-araw o paggawa ng isang push-up bawat araw. Natawa si Dylan. Ngunit ang isang linya ng code ay hindi gagawing totoo ang aking aplikasyon. Hindi nga, sagot ni Kenji. Ngunit gagawin nito ang isang bagay na mas mahalaga. Bubuo ito ng ugali na umupo sa tapat ng computer at buksan ang proyekto. Kapag naitatag na ang gawaing iyon, natural na gagawa ka ng higit pa dahil ang pagpapatuloy sa isang bagay ay palaging mas madali kaysa sa pagsisimula nito. Kumuha si Kenji ng isang maliit na serbilyeta at isinulat ang patakaran ng 2 minuto. Ang ideya ay napakasimple. Ang anumang bagong gawain ay dapat tumagal lamang ng wala pang 2 minuto upang gawin. Umaayaw ang iyong utak na magsimula dahil nakikita nito ang buong mahabang oras ng pagtatrabaho. Ngunit kung iisipin mong bubuksan mo lang ang file, 2 minuto lang iyon. Kung gusto mong mag-ehersisyo, isipin mo lang na isusuot mo ang iyong sapatos at damit pang ehersisyo. Iyon ay 2 minuto lamang. Wala nang oras ang utak para bumuo ng pagtutol. At kung gusto mong huminto pagkatapos ng 2 minuto, maaari kang huminto ng walang dalang konsensya. Dahil ang pinakamahirap na bahagi ay nakamit mo na. Ang mismong pagsisimula. Ipinaliwanag din ng matanda ang isang malaking katotohanan tungkol sa motibasyon na madalas hindi nauunawaan ng marami. Naghihintay ang mga tao sa tamang araw kung kailan sila gigising na puno ng enerhiya bago sila kumilos. Ngunit ang motibasyon ay hindi nauuna sa aksyon. Dumarating ito pagkatapos. Kapag kumilos ka kahit wala kang gana, naglalabas ang utak mo ng chemical na nagdudulot ng kasiyahan. Ang kasiyahang iyon ang lumilikha ng motibasyon na ipagpatuloy ang iyong ginagawa. Kaya kailangan mong kumilos ng walang motibasyon dahil sa pamamagitan lamang ng pagkilos mo ito, tunay na malilikha. Pagkatapos ng halos 2 oras, binigyan ni Kenji si Dylan ng isang hamon. Isang hamon na tatagal ng 30 araw. Pipili siya ng isang napakaliit na bagay at gagawin niya ito araw-araw ng walang pagbubukod. Pinili ni Dylan na buksan ang kanyang proyekto at sumulat ng kahit isang linya ng code araw-araw. Karamihan sa mga tao ay sinusubukang baguhin agad ang mga resulta. Dagdag pa ni Kenji habang nagsusulat muli sa serbilyeta. Sinasabi nilang gusto nilang magbawas ng 20 kilo, ngunit ang resulta ay hindi lumilikha ng nakagawian. Ang pagkakakilanlan ang lumilikha nito. Ang layunin ng 30 araw na ito ay hindi upang tapusin agad ang aplikasyon. Ito ay upang baguhin ang iyong pagkakakilanlan mula sa isang taong may pangarap patungo sa isang taong gumagalaw para sa kanyang pangarap araw-araw. At kapag nadapa ka sa loob ng 30 araw na ito, babala ni Kenji, huwag kang susuko. Ang isang araw na nawala ay isang pagdapa lamang. Ang 2 araw na nawala ay magiging isang bagong masamang nakagawian. Kaya bumangon ka kaagad kinabukasan. Umuwi si Dylan ng linggong iyon na may kakaiba at matibay na pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi ito panandaliang motibasyon, kundi isang malinaw na pananaw sa kanyang buhay. Hinarap niya si Jessica, humingi ng tawad sa lahat ng kanyang mga pagkukulang at nangakong hindi na niya uulitin ang nakaraan. Ngunit ang malaking tanong ay, makakaya kaya niyang panindigan ang simpleng hamong ito pagdating ng unang gabi o muli siyang lalamunin ng nakasanayan niyang katamaran?
Nang gabing iyon ng unang araw, pagsapit ng ikasyam, umupo si Dylan sa harap ng kanyang computer. Binuksan niya ang proyekto na ilang linggo nang nakasara at binalot ng alikabok sa kanyang isipan. Ang mga nakasulat roon ay kalahati pa lamang, natapos at puno ng mga paalalang tatapusin na lang mamaya. Huminga siya ng malalim, isang linya lang, naisip niya. At sumulat nga siya ng isang simpleng linya. Tila napakaliit at nakakatawa nito, ngunit nagawa niya ang unang hakbang. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe sa kanyang guro. Unang araw, isang linyang naisulat. Mabilis na dumating ang sagot mula kay Kenji. Mahusay, huwag mong puputulin ang kadena. Magkita tayo sa ika-30 araw. Ang unang 3 araw ay naging napakadali. Puno siya ng enerhiya mula sa pag-uusap nila ni Kenji at sa taimtim na pangako niya kay Jessica. Binubuksan niya ang proyekto araw-araw at kung minsan ay umaabot pa ng higit sa 1 oras ang kanyang paggawa. Ngunit pagsapit ng ika-4 na araw, nagsimulang mawala ang kanyang motibasyon. Umuwi siya mula sa trabaho na labis na pagod. Umupo siya sa paborito niyang sopa at sumisigaw ang utak niya na huwag na muna siyang gumawa ngayon at bumawi na lamang bukas. Ngunit naalaala niya ang mahalagang aral. Hindi niya kailangan ng motibasyon para sa 2 minuto. Bumangon siya ng mabigat ang katawan, binuksan ang computer, sumulat ng isang linya at isinara ito agad. Hindi siya inspirado at hindi siya naging produktibo, ngunit natapos niya ang gawain. Ika-5 araw, ika-6 na araw, ika-7 araw, 1 buong linggo ang lumipas na hindi siya pumapalya. Dumating ang ika-12 araw, umuwi si Dylan bandang hating gabi. Napakahirap ng araw niya sa opisina, puno ng sunod-sunod na mga pagpupulong na umubos sa kanyang lakas. Nakahiga na siya sa kama at handa ng matulog nang bigla niyang maalaala ang hamon. Tumingin siya sa orasan, 13 minuto bago maghating gabi. Sabi ng isang bahagi ng kanyang utak, ipagpabukas na lamang dahil pagod na siya at wala namang masamang mangyayari kung lalaktaw siya ng 1 gabi. Ngunit may isang bagong tinig sa kanyang sarili na unti-unting lumalakas at nagsasabing bumangon siya at gawin ito ngayon. Bumangon siya ng nakapantulog, binuksan ang file at sumulat ng 3 linya. Bumalik siya sa kama nang may matamis na ngiti sa labi dahil nanalo siya laban sa boses na nagsasabing bukas na lang. Pagsapit ng ika-18 araw, isang Sabado, nagising si Dylan na walang anumang takdang dapat gawin. Maaari sana siyang matulog buong araw sa sopa at walang gawin. Ngunit pagsapit ng ika-9 ng umaga, nasa harap na siya ng computer. Nagtrabaho siya roon ng 2 oras, hindi na dahil pinipilit niya ang kanyang sarili, kundi dahil gusto na niyang gawin ito. Nagsisimula ng mag-ugat ang isang malakas na ugali. Nakita siya ni Jessica na nagtatrabaho at tahimik lamang itong ngumiti. Dahil nakikita na nito ang unti-unting pagbabago. Ngunit hindi palaging madali ang landas. Dumating ang unang malaking pagbagsak sa ika-23 araw. Pumunta si Dylan sa isang handaan kasama ang mga kaibigan. Uminom siya ng higit sa dapat. Umuwi ng ika-1 ng madaling araw na lasing at nakatulog agad. Kinabukasan, nagising siya na sobrang sakit ng ulo at may mabigat na pakiramdam ng pagsisisi. Naputol niya ang sunod-sunod na araw ng paggawa. Ika-11 na ng umaga. Ang tinig ng pagsuko ay napakalakas. Naisip niyang sira na ang hamon, kaya mas mabuting sumuko na lang at magsimula ulit sa Lunes. Ngunit naalaala niya ang turo ng matanda na ang pagdapa ay hindi pagkabigo. Ang tunay na pagkabigo ay ang hindi pagbangon. Kahit masakit ang ulo, bumangon siya, uminom ng tubig, binuksan ang computer at sumulat ng 1 linya. Nagmensahe siya kay Kenji
na nadapa siya kahapon, ngunit bumangon siya ngayon. Sumagot si Kenji na hindi siya nasira, nadapa lamang siya, kaya dapat siyang magpatuloy. Sa wakas, dumating ang ika-30 araw. Muling nakipagkita si Dylan kay Kenji sa kapihan. Ibinahagi ni Dylan na hindi pa tapos ang aplikasyon at pareho pa rin ang kanyang timbang na 75 kilo. Ngunit nagbago naman ang pagtingin niya sa sarili. Siya na ngayon ang taong kumikilos kahit walang motibasyon. Idinagdag niya na magsisimula na rin siyang mag-ehersisyo ng 2 minuto araw-araw kahit isang push-up lamang. Tumango si Kenji at itinuro ang huling prinsipyo, ang konseptong Hapones ng bakanteng espasyo. Ang buhay ay hindi tungkol sa paggawa ng napakaraming bagay ng sabay-sabay. Ito ay tungkol sa paggawa ng kung ano ang tunay na mahalaga at paglalaan ng espasyo para sa iba. Ipinaalala ni Kenji na dapat din siyang maging tunay na naroroon para sa mga mahal niya sa buhay. Kailan mo huling nakita ang iyong ama na 58 taong gulang na? Tanong ni Kenji. Ang bawat pagkikita ninyo ay natatangi at hindi na kailanman mauulit. Pag-alis sa kapihan, agad na tinawagan ni Dylan ang kanyang ama na halos 3 buwan na niyang hindi nakakausap. Niyaya niya itong mananghalian sa kanyang bahay kinabukasan. Pagsapit ng tanghali ng linggo, dumating ang kanyang ama na nakabihis ng formal at maayos ang buhok. Tila isang napaka-espesyal na okasyon ang pananghalian na iyon. Niyakap niya ito ng mahigpit. Kumain sila, nagkwentuhan tungkol sa nakaraan at nagbahagi ng mga kwento. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ganap na naroroon si Dylan. Walang telepono, walang pagmamadali, tanging ang sandali lamang na iyon kasama ang kanyang ama. Nang magpaalam ang kanyang ama, nagpasalamat ito at sinabing labis nitong namiss ang mga sandaling iyon. Nangako si Dylan na uulitin nila ito at alam niyang tutuparin niya ito. Ano kaya ang magiging hitsura ng buhay ni Dylan makalipas ang 1 taon ng pamumuhay sa ganitong paraan? Matutupad kaya niya talaga ang lahat ng kanyang mga pangarap o babalik siyang muli sa dati niyang nakasanayan na palaging nagpapaliban sa kinabukasan? Makalipas ang 3 buwan, nakaupo si Dylan sa harap ng kanyang computer. Hindi na 9 ng gabi, kundi 7 ng umaga. Maaga siyang nagising upang magtrabaho. Ang kanyang aplikasyon ay 60% ng tapos. Mula sa pagiging isang ideya lamang sa kanyang isipan, ngayon ay unti-unti na itong nagiging isang totoong programa. Bumaba ang kanyang timbang at naging 88 kilo. Nabawasan siya ng 7 kilo dahil sinimulan niya ang ugaling mag-ehersisyo araw-araw. Nagsimula siya sa 1 push-up, naging 5, naging 10, at ngayon ay nag-ehersisyo na siya ng 30 minuto araw-araw nang walang anumang pagtutol mula sa kanyang utak. Nasa kusina si Jessica at nagtitimpla ng kape. Tiningnan niya si Dylan at tahimik na ngumiti dahil nagbalik na ang lalaking minahal niya. Noong una silang magkita, isang lalaking naroroon, nagbibigay pansin at tunay na buhay. At ang kanyang ama, nananghalian na si Dylan kasama niya tuwing linggo nang walang palya. Marami siyang natuklasang bagong kwento at pangarap tungkol sa kanyang ama na hindi niya kailanman nalaman. Mga kwentong sana ay namatay kasama nito kung patuloy siyang nagpalaiban. Isang araw, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang lumang kaibigan na nakakita ng kanyang pagbabago. Nagtanong ito kung paano niya inayos ang kanyang buhay dahil gusto rin nitong magbago. Ngumiti si Dylan dahil alam na alam niya ang isasagot. Magsimula ka sa napakaliit, payo niya. Pumili ka ng isang gawain at gawin mo ito araw-araw kahit 2 minuto lang. At huwag mong puputulin ang kadena. Kapag nadapa ka, bumangon ka kinabukasan.
Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi nagmumula sa isang perpektong araw. Nagmumula ito sa 1,000 hindi perpektong araw kung saan pinili mong kumilos kahit wala kang gana. Ngunit sa pagdating ng ika-4 na buwan, nakaramdam si Dylan ng matinding pagod. Ginagawa niya ang proyekto, nag-eehersisyo, nag-aaral ng bagong wika, naglalaan ng oras kay Jessica, bumibisita sa kanyang ama, at nagtatrabaho sa opisina ng sabay-sabay. Tinawagan siya ni Kenji at ipinaalala muli ang tungkol sa espasyo at paghinga. Sinusubukan mong mabuhay sa lahat ng posibleng buhay ng sabay-sabay, sabi ng matanda. Ang pagiging naroroon ay hindi nangangahulugan ng paggawa ng lahat ng bagay. Nangangahulugan ito ng pagiging ganap na naroroon sa iisang pinili mong gawin ngayon at pagpapakawala sa lahat ng iba pa. Naging malaking ginhawa ito kay Dylan. Hindi niya kailangang gawin ang lahat. Kailangan lang niyang pumili ng pinakamahalaga at ibigay ang buong atensyon niya roon. 1 buong taon ang lumipas matapos ang unang pagkikita nila ni Kenji. Nakaupo si Dylan sa parehong mesa sa kapihan. Ngunit nagbago na ang lahat. Ang kanyang aplikasyon ay inilunsad na at mayroon ng 500 aktibong gumagamit. Hindi ito isang pandaigdigang tagumpay, ngunit ito ay totoo, gumagana at unti-unting lumalaki. Ang kanyang timbang ay nasa 78 kilo at nag-eehersisyo siya 5 beses sa 1 linggo. Dahil gusto niya ito, nag-alok siya ng kasal kay Jessica. Sumagot ito ng oo at ang kasal ay gaganapin na sa loob ng 6 na buwan. At ang kanyang ama ay palaging nakangiti dahil naibalik sa kanya ang oras at pagmamahal ng kanyang anak. Nagawa mo, Dylan? Nakangiting bati ni Kenji. Hindi, malumanay na sagot ni Dylan. Ginagawa ko pa rin. Dahil natutunan ko na walang katapusan ang pagbabago. Mayroon lamang paglalakbay na binubuo ng mga sandali pa isa-isa. Tumingin si Dylan sa labas ng bintana. Nakita niya ang mga taong nagmamadali. Lahat ay nakatingin sa kanilang mga telepono. Lahat ay nabubuhay sa hinaharap o sa nakaraan at walang sino man ang tunay na naroroon. Naisip niyang ganun din siya dati. Ngunit ngayon ay alam na niya na ang buhay ay hindi tungkol sa mga dakilang plano, kundi sa mga maliliit na pagpili at sandali na nararanasan natin araw-araw. Ilang sandali na ba ang ibinaon mo sa sementeryo ng gagawin ko na lang mamaya? Ilang ehersisyo ang nilaktawan mo? Ilang proyekto ang ipinagpaliban mo dahil naghihintay ka ng tamang oras? Ilang ngayon hayaan mong magtanong ako sa iyo hindi mo tinapos? Ilang tao ang binaliwala mo dahil palagi mong iniisip na mayroon pang bukas? At ngayon, sabihin mo sa akin ng tapat, ilan sa mga bukas na iyon ang talagang dumating? Ang totoo, kung patuloy kang magpapaliban, gigising ka pagkalipas ng 10 taon sa parehong lugar, dala ang mga parehong mabibigat na pagsisisi. Ngunit narito ang magandang balita, maaari kang magbago ngayon sa mismong sandaling ito. Hindi kailangang malaki ang simula. Hindi kailangang perpekto, kailangan lang itong mangyari ngayon. Pumili ng isang bagay na napakaliit. Magbukas ng dokumento para sa iyong proyekto. Magsuot ng sapatos pang-ehersisyo. Tumawag sa isang taong mahal mo na matagal mo nang hindi nakakausap. 2 minuto lamang. At gawin mo ito ngayon at bukas at sa makalawa. Hindi para sa 365 araw, kundi para sa araw na ito lamang. Dahil ngayon lang ang tanging araw na hawak mo. Ang buhay ay hindi nasusukat ng mga dakilang tagumpay sa dulo. Nasusukat ito ng mga maliliit na hakbang. Ang iyong mga magulang ay hindi nandito magpakailanman. Ang pagkakataon mo ay hindi maghihintay magpakailanman. Huwag mong sayangin ang nag-iisang buhay na ito.
isulat sa mga komento kung ano ang unang pinakamaliit na hakbang na gagawin mo ngayong araw, kahit 2 minuto lamang. Dahil ang pagsusulat nito ang iyong magiging unang hakbang. Kung may naramdaman ka sa nilalamang ito sa anumang paraan, mag-subscribe sa channel, i-click ang kampanilya at mag-iwan ng iyong komento sa ibaba.